This is the new Honda ADV 160. Nandito na sa Pilipinas. So the new Honda ADV 160 comes in two variants. Yung meron tayo ngayon, one of the new colors, the metallic brown. This is the road sync version together with the pearl white. Now, the ABS version, yun naman yung lower variant natin, also comes in three colors. Yung matte green, yung matte black, at saka yung white. So, what we have now is the road sync version. SRP na to mga brother, over 170,000 pesos. So, good in terms of pricing kasi hindi na masyadong umangat yung presyo niya kumpara sa mga previous versions ng ADV 160. Pero, may mga nadagdag na cool features itong motor na to. For the ABS version, it's over 160,000 pesos. So, hindi mo naman trip masyado or hindi mo naman masyadong gagamitin yung features ng road sync version, pwede na tayo dun sa ABS version. So pagdating sa forma, okay, tingnan na muna to. ADV, kilala na yan when it comes to being adventure in terms of profile, maskulado, maangas, para bang lahat ng terrain kakayanin niya. The lines are still very much the same, yung pagkamaskulado niya. Pero pag titingnan mo to sa malapitan, kumbaga hindi mo basta-basta mapapansin eh. Mas sharper na yung mga linyahan niya dito, mga brother. And then, still the same, no loud decals, bukod dito sa ADV embossed branding. Ito mga brother, no? So, the brown actually, ito, katulad ng ganitong panahon na nasisinagan siya ng araw, lumalabas yung pagka-metallic brown niya. May mga parang glittery effect. Yan. Windshield, this is adjustable pa rin, manually adjustable. Yan. And then, syempre, yung dual sports tire, mamaya pag-uusapan natin yan. Pero, ano yun kasama yun sa pinaka-forma natin. Isa sa mga masasabi nating minor details na nagbago is actually the nose bridge pagdating dito sa harap. Angat ko lang tong windshield natin para mas makita nyo. Dati kasi di ba solid color lang to, kung ano yung color ng ADV. Ito nagkaroon ng accent dito. So parang mas naging aggressive, forward moving yung linyahan niya dito. And then for the handlebar, naked handlebar pa rin, iba na yung kulay na to. Parang naging ano na siya, bronze versus di ba yung mga dati, black to eh. So yun, just minor changes when it comes to the looks, pero pag nakita mo, ADV 160 pa rin. Kumbaga, very minimal when it comes to the actual looks. Pagdating naman sa engine, walang nagbago talaga sa makina nito. This still houses the 160 or 157cc engine. So you are still expected to have similar engine performance sa previous version nito. You will have that punch. You will have that speed if you will need it. So kumbaga, walang mga masyadong issue pagdating sa engine. Tsaka, matipid pa rin sa gas. When it comes to the brakes naman mga brother, very quick review. Again, so both road sync and ABS version are ABS channel na mga brother. So in front disc brake, and then ABS channel na rin yan mga brother. And then sa likod naman, tingnan natin sa likod, disc brake as well for the rear brakes natin. Yung gulong, same pa rin, dual sports tire. So you are expected to have better traction kahit sa mga hindi masyadong pantay na kalsada, yung mga medyo malulubak, medyo mababato, you would still have those tires. Ngayon, when it comes to the suspension, this still houses yung kanyang Showa suspension. Lambot na ito. Actually, sobrang komportable talaga when it comes to the suspension. Napansin ko lang, hindi ko lang kung if there is something new pagdating dito sa ABS or pagdating dito sa bagong version ng ADV 160. Kasi parang mas lumaro yung harap na, ayun, without any effort mga brad, ayun, parang mas lumaro yung suspension niya sa harap. So I am not sure if there are any settings na nabago. Kaya when we were trying this out dito sa Honda Safety Driving Center course, yung mga bumps natin kanina, masasabi natin, ina-absorb niya lang Ganun siya kalambot. Although, we were not able to speed up talaga. So yung mga more aggressive cornering, hindi ko nasubukan itong ADV 160 na to. Siguro in the near future, subukan natin sa outside review, mas aggressive speed, mas aggressive cornering. Tingnan natin kung gaano ka-stable yung suspension nito. Pero when it comes to comfort, yan,
kapag ganyan yung suspension mo, still, one of the best, if not the most comfortable suspension setting pagdating sa 150cc and up scooters na meron tayo. Yan. And then, when it comes to riding position, again, mga brother, no? I am 5'10" in height. Kita nyo naman, gapat na gapat naman talaga ako. And same seat setting, magapad, with enough space pa rin para doon sa angkas mo. Medyo magapad din yung angkasan nito, mga brother. Ayan. And then, when it comes to our floor space or foot space dito, we have a little bit of moving space pagdating dito sa primary footboard natin. A little bit of an extended footrest yan. Medyo nakalabas lang ng konti yung pa ako, at least for my shoe size. Ano yan size 11 yan, mga brad. Medyo nakalabas lang ng konti yung pa ako. But at least meron kang ibang position when it comes to long ride, diba? Medyo may gagalawan pa rin naman yung paa mo. One of the good things as well, similar to the previous versions ng ADV, is still the turning radius at saka yung space ng manibela sa aking hita. Kasi pa kahit sa gari natin, yung, ang luwag. Hindi sumasabit. No? Tapos, tingnan mo yung turning radius niya, ang sagaran talaga. So, mamaximize mo to when it comes to weaving through traffic, o kaya yung mga medyo bato-bato, you have allowance talagang igalaw yung manibela mo because of the turning radius. Tapos yan, di ba? Kahit sumisingit ka sa traffic, hindi ka maiilang dito kasi hindi tumatama sa hita ko. Considering I am 5'10" in height, medyo may kahabaan yung bias ko, ayan, maluwag pa rin to, mga brother. Okay, most of the changes talaga pagdating sa bagong version ng ADV 160, especially when it comes to the RoadSync version, are the features. Alam niyo na yung, this still has a similar fuel capacity. And then, yung kanyang seat compartment, still the same, mga brother. Similar capacity pa rin. And then, keyless pa rin to. Yan. So, we still have yung kanyang smart key system. Now, before we move on sa features ng motor, there's actually an accessory that you can add which will be available by May 2026. Ang tawag ni Honda doon is the Honda Smart Top Box, wherein you can purchase as an accessory yung top box na to na steel-plated, hard plastic, and instead of using yung mga usual na susi pag binubuksan natin yung top box natin, activated siya by proximity. So, kumbaga damay siya dito sa pagka-smart key system natin. So, ang mangyari lang nito, kapag malapit ka na sa motor mo, all you have to do is press something dun sa ilalim ng top box and then you would be able to open the top box. Ganun din naman pag i-lock siya. So, kumbaga, iba, nasa bulsa ko lang to, baka karamihan sa atin, pupunta dun sa mismong top box, sususian natin. Ito hindi na, kasi nga proximity lang. Pwedeng nandyan nga yung susi, just with a touch of a button, mag-open siya, with a touch of a button, you will be able to lock it. Yan. One of the cool features, pero that's an add-on, yung smart top box niya. And then, when it comes to the digital panel natin, iba na yung panel na ito, mga brother. Tingnan nyo. Yan. So, mas malapad na, at least for the RoadSync version, mas malapad na yung panel niya. And similar na to sa mga big bikes ng Honda. Kung nakapagmaneho ka na ng mga Honda big bikes, actually looks the same. No? And then, what we have here is the fuel gauge, very evident yung speedometer. Mapapansin nyo, tanghaling tapat ngayon, it's 11 o'clock ng tanghali. Kitang-kita pa rin naman yung mga displays natin dito. And all of the other information na you can toggle using this one. Yung toggle switch natin to control yung menu is nandito na siya. So this version has a RoadSync app wherein you have to download the RoadSync app. Na-discuss na natin to when we featured the PCX RoadSync. And then you would be able to get a lot of information dahil yung phone mo nakakonect dito sa motor. Isa sa mga practical na features of having that RoadSync version is the on-screen navigation. So yung turn-by-turn navigation mo from point A to point B, mag-a-appear dito sa digital panel natin. So you don't have to use yung mga phone holders, etc., for the purposes of navigating. So mas safe for your gadget kasi instead na na-expose yan sa ulan, sa init, possible pa yan mahulog, di ba? At least ito, nakikita mo na turn-by-turn navigation nga lang. Yung view natin pagdating dito sa RoadSync app version natin. And then, pretty much the same. Meron pa rin tayong similar front pocket. Pero ito, yung charging port nito is Type-C na. Alam ko yung dati kasi USB, if I'm not mistaken, mga brother. Di ba? And then, meron din itong traction control system, mga brother. Ayan, may indicator dito that we can actually turn off or on using yung button dito. And then, baka hanapin nyo dito yung high and low switch ng ilaw. Nandito na siya. Part of the handlebar. So, meron na siyang passing light. And then, kapag high,
Just push it, high na siya. Yan, makita natin merong indicator din dito sa screen. And then pag low, yan, mawawala yung indicator natin. Yan. So again mga brother, these are the new ADV 160 na meron na dito sa Pilipinas. Specifically, this version will be available in Feb 2026. Ano sa tingin nyo mga brother? Given the price, the new features at function, sulit nga ba ang motor na to? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para hindi ka magpahuli sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure nakapollow kayo sa lahat ng mga motorcycle pages natin katulad ng YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. Till the next video mga brother. Salud!